Hey, what's up guys? Trader Supremo here. So, quick market update lang muna tayo mga tol, no? So, kakabili ko lang sa bahay. So, pasensya na kayo, hindi ko kayo na-update before yung pump na to, no? So, meron tayong signal na binigay doon sa intraweek sistema natin. So, nag-signal siya dito ng buy, no? So, gaya nga ng turo ko sa inyo when it comes to intraweek trading, kailangan yan yung reason kung bakit ko kayo pinag-take profit, di ba? So kung makikita niyo yung caption sa previous video natin, yung bago to, di ba, sabi ko harvest ka na. Kasi nga dahil papunta tayo sa closing ng week, tapos meron tayong possible na ganitong klase ng scenarios, no? So yun, no, saktong-sakto. Ngayon, nag-flash to ng buy sa Supremo range. Ang problema, hindi ko siya na-trade kasi wala ako sa hotel noon, wala rin ako sa bahay. No, so sayang, ganda sana ng move, no? So good. Okay, update lang natin sa ngayon, wala kang pwedeng maging entry dito kapag sinunod mo yung sistema natin. Kasi intra-week, hindi tayo pumapasok sa gitna kasi madadali ka dyan, bro, no? So mag-ingat ka dyan ng konti, no? So same dito kay ADA, meron tayong signal ng sell dito sa area. Nagkaroon tayo ng dump last week. Then meron tayong buy signal dito ngayong Monday. Then nagkaroon tayo ng pump, no? So looking good yung intra-week signals natin, no? So last week meron tayong sell na nakita dito sa area na to. Okay, then meron tayong buy sa area na to. Nung nagkaroon tayo ng buy, nagkaroon tayo ng trend market in 2 weeks. Tapos dito sell, and then dito wala kasi wala sa condition natin, no? So yan. Okay, intra-week, Monday dito, nagkaroon tayo ng buy signal, nagkaroon tayo ng pump, no? So ngayon, hindi natin masasabi na kung ito ba ay reversal na sa higher time frame, no? Kasi kapag tingnan mo si Bitcoin, okay, mukhang magkakaroon tayo ng engulfing sa weekly. Bakit? Kasi kung mapapansin mo, wala pang midweek, nandun na tayo above ito. So possible magkaroon tayo ng engulfing. So possible magkaroon tayo ng trending market. Pwedeng ganun. Kasi yun yung reason kung bakit tayo nag-open ng intra-week o bakit tayo intra-week. Kasi nga sa higher time frame, sobrang para siyang nagiging holalysis, mga to, no? Kasi wala kang basehan, tapos nakita mo yung movement ng price. Hindi, di ba? So yun yung reason kung bakit tayo nag-switch to intra-week. Kasi ito lang yung talagang meron kang pwedeng pagbasihan when it comes to futures trading, no? Okay tayo dito, meron tayong buy, nagkaroon tayo ng pump. Okay, so ngayon, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi maghintay ng closing ng weekly na to. Walang ibang way, no? So hintayin lang natin yung closing, mga tol, no? So ngayon, bearish pa rin ako sa higher time frame. Bakit? Okay, pag tinignan mo yan sa monthly, kasi wag kayong magkamali doon sa may argument ko na bearish, no? Kasi kahit na bearish pa yan, long pa rin yung trade ko dyan kung may signal tayo sa intra-week, kung meron tayong setup sa intra-week, no? Kasi nakita mo, wala man lang siyang buntot, to. So, obligadong puntahan niya yan. Alam mo namang magganyan lang yan, di ba? Hindi. Ang problema, kasi pwedeng umabot pa siya dito. Pwedeng hanggang dito. Hindi natin alam eh. Kaya nga susundin lang natin yung intra-week. Ayan, nakikita nyo na kung bakit yung ganun yung sistema ko, di ba? Kasi hindi mo nga siya makukuha sa higher time frame. Pangalawa, hindi mo rin alam kung anong mangyayari niya. Kaya hindi mo pwedeng i-hold eh. Basta nandun ka sa Supremo range, enter kahit wala ka sa trend. Yan yung dahilan, no? So, yan yung dahilan kung bakit. But, very sabi nila, nagpapump. Nasa Supremo range ka kasi. Nasa area ka ng long. So, kailangan mo mag-long. Hindi ka mag-short kapag ka ganun. No? So, simple lang naman eh. Kapag ka nasa low ka, which is yung previous week low, Monday low, buy. Kapag nasa high ka, sell. Previous week high, Monday high, di ba? Basic, buy low, sell high, no? So ganun lang siya kasimple, kapatid ko, no? So ngayon, sa nakikita ko dito, wala man lang siyang week. So pupuntahan niya yan. No, imposible hindi, wala pang buntot eh. Ang problema kailan? Kasi ito monthly yan. Oh, so kailangan balikan niya yan within 1 month, no? So within a month. So ano mangyari doon? Pwede pa siyang mag-change, pwede pa siyang mag 3 weeks pa angat, tapos mag-dump. Walang makakalam eh.
no? So ngayon, paano mo matatrade? Intraweek, kasi may basis ka. O, pagdating mo sa intraweek, bro, meron ka signal. Hindi mo na kailangan mag-isip may signal na nakita mo, may buy dito, nag-pump, nag-sell dito, nag-dump, nag-sell dito, nag-dump, nag-buy dito, nag-pump, no? So, ganun lang siya kasimple, no? Okay, so, balik tayo sa LTC. LTC, may time buy dito, pero hindi ganun kaganda yung move niya. Litecoin, yun, ganun din, no? Pero, maganda yung area kung saan ka nag-long. Yun yung reason kung bakit maganda kapag ka nandun ka sa area ng low, no? Kasi, kahit na hindi maganda yung gawin niya, profit ka pa rin, no? So, sabi ko nga sa inyo, kapag ganito lang yung ginawa natin, wala naman tayong magagawa. Kapag dinidiscuss lang natin yung nangyari, wala yung silbi sa entry natin. Kasi nga, wala tayong pwedeng entryhan sa ngayon. Kasi nasa gitna ka Unless intraday. Ngayon, pupunta tayo sa intraday. Ito po ay intraweek. So, tinatawag natin SRIT, no? Yung bago nating sistema, SRIT, no? So, pinaikli ko lang yan sa prime range intraweek, no? Hindi ko naman pwedeng IW, SRIW, pangit na, di ba? So, SRIT. Tapos, sa intraday, okay? So, sa intraday, wala tayong trade. Wala tayong magagawa. Wala tayong, iwan tayo, no? So, intraday, ganito. Okay, check natin. Kaya, dinidiscuss ko lang kung ano yung nangyari. So, kapag anticipation, wala tayong magagawa. Hintay mo yung closing ng weekly, no? Bago ko umentry kasi napaka-crucial ng closing niyan, no? Okay, sa intraday, no? Sa intraday, no? So, maganda yung nakikita natin performance ng indicator natin sa intraday. So, start muna tayo dito kay Bitcoin. So, Bitcoin, meron tayong Monday, New York session pump. Nakita mo, nag-signal siya ng buy, nag-pump. Then, nag-signal siya ng sell for retracement, nag-sell. Nag-signal siya ng buy for pump, then buy dito. Ang problema dito, ito po ay New York. Kapag New York, meron siyang rules na ginawa akong rules. Ano, kaso hindi ko siya pwedeng i-code. So, kailangan maintindihan nyo lang. Okay, wait lang. Kapag New York, hintayin ko muna yung ganitong klase ng price action bago ko enter. So, tinuro ko rin yan, no? Okay, may time buy, nag-pump siya hanggang dito lang sa liquidity area, end ng session, so wala kang entry dito. Then sell, nag-dump, then buy, nag-pump. Okay, so maganda yung performance ng binubuo nating indicator para sa intraday, no, mga tol, no? So, ADA, check natin. Okay, then, ADA. Okay, so ADA, ano ba nangyari dito? Okay, 10 minutes. No? So, meron tayong sell dito, nag-dump, meron tayong buy dito, nag-pump, nag-buy, nag-pump, and then nag-dump, retracement, then buy, and then nag-pump. Dito meron tayong sell ngayon, kaso end ng session, which is 7. So, ingat ka ng konti. Kasi, ang trend yan pataas, no? So, baka madali ka dito. Trend yan pataas, no? So, hindi mo siya i-entryhan ng sell. Ang sell mo kapag ka trending kang pababa, okay? Kaya nga dito, nung nag-buy ka, nag-pump, no? Kasi ito, ano siya sa candlestick. Ngayon, yung candlestick kasi maliligaw ka dyan sa lower time frame. So, sobrang halaga na alam mo rin yung sistema, no? Okay. Okay, so Solana. Solana, ano ba yung naging performance natin kay Solana, no? So, Solana, okay, meron tayong buy dito, nag-pump, sell, nag-dump, buy, nag-pump. Dito, medyo alanganin ka kasi New York to. So, sell, di ba, sabi ko sa inyo, pag Asian session, madali lang, di ba? Nag-dump, no? Then, buy, nag-pump. Wow, grabe, no? Siguro may news na nangyari, kaya ganyan. No? So, meron tayong signal ng buy dito, nag-pump, no? Kasi tawag dito, meron atang, may ina-announce si Trump, no? So, maganda sa market, no? So, imagine mo kung nakapasok ka kay Bitcoin dito, bro. Dito, nakapasok ka dito sa intra-week. Intra-week. Wow, dito, grabe. Ini-straight niya hanggang previous week. Imagine mo yun, no? So, yun yung halaga ng intra-week. Sobrang ganda niya, bro, no? So, again, sa mga nagtatanong, wala po akong course na in-offer pa sa ngayon. So, i-open ko siya soon, pero sa ngayon, di pa, no? So, kailangan pa ayusin yung indicator. Ang dami pang refinements na kailangan gawin. Hindi siya ganun kadaling gawin, no? So, yan. Looking good. Kasi nagpa-pump yung market. Sa wakas, meron na tayong nakikitang relief sa market, no? Meron tayong nakikitang recovery, which is good, no? So, again,
Meron tayong buy dito. Meron tayong sell na itong mga nakaraan dito. Nag-dump, no? So, looking good sa intraweek. Sa intraday again, balikan natin yung intraday. Okay. So, dito, yari ka dito sa sell dito, no? So, okay, dito yari ka. Pero buy, pump, sell dito, buy dito, then buy dito. So, accurate siya, hindi lang dito. Siguro dahil sa market. Alam ko may news eh. So, Trump yung nag-announce ng ano. May news ngayon si Trump eh. Ano ba yun? Kung maalala eh. Pero parang may news ngayon eh, no? Kasi parang kanina meron ako nakikita sa Twitter, no? So, looking good, which looking good, no? So, dito yari ka dito, no? So, kasi merong news, no? So, hindi niya ma-predict yung news na ganito. Kasi kahit sino naman di man ma-predict yung news na ganyan, no? So, yun lang. Check ko na muna yung market. Maganda yung ginalaw. Ang problema lang naiwan ako dito. Wala kasi ko nun eh, no? So, kung napasukan mo to, grabe. Sobrang laki na nito, bro, no? So, intra-week, stream 1, okay, meron tayong signal ng buy dito, no? In-straight niya, bro, hanggang previous week, which is looking good, no? So, congrats sa mga nakapasok dito, kaso hindi ko kayo na-announce. Pasensya na, ano? So, kakauwi ko lang eh, no? So, bawi tayo next week. Next week, ang dami niyan, no? So, ang dami niyan, no? So, yun lang muna. Maraming salamat kapatid sa pakikinig. Na-appreciate ko yung time na inilalaan nyo para makinig sa mga ganitong analysis natin, no? So, again, yung ginawa po natin ngayon is diniscuss ko lang kung ano yung nangyari. So, wala siyang tulong sa inyo, walang gaanong value. So, pinakita ko lang kasi naiwan tayo, no? Pero pinapakita lang natin para malaman natin na okay, ganun pala gumalaw yung market. At least may natutunan kayo. Pero again, dahil ano lang to, hindi to prediction o hindi to assumption, wala siyang tulong sa entry mo. Kumbaga, diniscuss ko lang. So, yan, no? So, yun lang muna. Maraming salamat kapatid. Sa mga susunod na videos ulit, no? So, hintayin mo yung closing ng weekly para sa intra-week. Sa intraday, trade mo lang yung sistema mo na nag-work sa'yo, no? So, yun lang, maraming salamat. God bless sa'yo, no?